Meron tayong munggo. Ayan. Nagluto ako ng munggo na may chicharon at saka spinach. At saka isa sa mga paborito kong pagkain sa probinsya, sardinas tsaka yellow noodles. Ang tawag namin dito ay niladit. Yan. Siyempre, hindi mawawala ang ating sandamakmak na kanin. At saka, meron tayong sinunog na chicken. Tsaka, pakwan. Okay. Neng. Start na tayo. Lafang na. Lafang! Well, yung sabi nga nila, well, ag Ilocano, ag Tagalogak ata, Ilocano, Tagalogak mat. But, tipon ko Ilocano nga talaga, taga Cagayan. Yeah? So, ti mo yung inunak nga kinan ket itong ano, munggo. Sarap! Masarap siya. Siyempre, luto ko dapat masarap. Alam naman hindi masarap. Mas masarap kung gamitin natin ang kamay. Ayan, mapaparami ka na talaga ng kakainin. At saka, yan, konting kwentuhan. Alam niyo nung mga bata kami, ang munggo, yan ang mga pinaka-popular na ulam sa probinsya. Basta may munggo, asin, at saka bitchin, okay na yun. Malunggay, dahon ng malunggay. Yan. Tsaka walang chicken. Chicken native. Isa yan sa mga nilalagay ng lola ko noon na na inilalahok sa munggo. Yan, masarap, masarap din. Pero ngayon ang nilagay natin ay chicharon. Yan, para para ganahan, mas lalo tayong ganahan kumain. Anong tawag doon? Namnamin natin ng maigi daw. Kasi meron akong kaibigan, pag nakikita niya akong kumain, tinatanong niya sa akin kung ginunguya ako yung kinakain ko. So, ang sabi ko naman, ginunguya ako, pero hindi ko yung talagang ninanamnam ng ninanamnam. Nangunguya ako siya, pero nalalasahan ko naman siya. Sabi ko ganun. Kasi nakikita niya palagi, para palagi akong nagmamadali. Shout out kay Friend Charles. Hi, Charlie. Ikaw yon. Ikaw yon. Mekan, manganta. Ang paborito ng lahat, munggo. Yan. Munggo, paborito ni Kuya Ricardo, paborito ni Charlie. Yan. Pero minsan tinatanong din ng aking kaibigan kung bakit panay sabaw daw ang munggo ko. Well, kaya ako nilalagyan ng masabaw yung munggo kasi parang minsan ginagawa ko siyang soup. Pag hindi ako nagra-rice, ginagawa ko siyang soup. At saka yun ang ginagawa ko na lang na pagkain ko. Pag nagda-diet ako, mga ganun. Kasi kung kailangan mo ng protein, yan ang pinakamaganda sa lahat. Most especially kung nag-workout ka, yan ang magandang kainin. Protein. Yan, munggo. Pinakamadaling lutuin, pinakamadaling i-prepare, walang kahirap-hirap. Kung ang mga nagmamadali, alam mo naman dito sa atin, busy life, you know, every second, every minute, napakahalaga. Kaya hanggat maaari, pinakamadali lang sa lahat. Huwag nang maarte masyado sa pagluluto. Basta may lasa, masarap, go. Hindi na kailangan yung mga ano-ano dyan, corporate, whatever, na ginagawa natin minsan kahit wala na tayong oras. Yan. Pag mga nagpamadali, ganun. Tapos yung itong niladit naman, ang maalala ko noon, yung lola ko, yan ang pinakamadali niyang lutuin noon. Sardinas, at saka yung yellow noodles na binibili sa tindahan. Kung hindi ako nagkakamali noon, ang isang niladit, 2 pesos. 2 pesos.
Yan. May isa kaming sardinas. Pero ang sabaw niya, men, ang dami. Kasi 13 kaming mga magpipinsan sa probinsya noon nung high school. Yung iba high school, yung mga iba elementary, yung iba hindi pa nag-aaral. Nandun kami lahat sa probinsya sa old house namin noon. Nakakatuwa kasi nga, yung isang sardinas at saka 3 niladit na noodles, napapakain niya kaming lahat. Nakaka-survive kami sa isang kainan. Yun. Yun ang mga mga nakaka-miss sa probinsya, yung parang maaalala mo lahat yung mga nakaraan na masarap maging bata, masarap maging alam mo yun, nasa probinsya lang, walang problema, walang parang easy life lang, kakain kapag kainan, 3 beses ang araw, maglalaro, magpapakain ng baboy, magsasahod, ng tubig, mga ganon. Parang nakakamiss din na dapat sana sa mga generasyon natin ngayon yun ang matutunan. Yung maging relax lang sa buhay, wag masyadong naimpluwensyahan sa mga ibang mga bagay-bagay. Yan. Wala namang masama kung marami silang nakikitang, yung mga nakikitang mga sa mga video, mga ganon, mga ina-upload, mga ganon. Wala namang problema yon. Kaya lang minsan, mas masarap kasi yung mga ng mga bata noon May mga patintero, mga ganon, di laging nasa telepono. Pero bakit naman matanda na rin ngayon, panay telepono na inaatupag Isa na ako doon. Well, ginagawa lang naman natin to kasi alam nyo na, yun lang ang pastimean natin. Ito, mag-video, mga ganon, i-share yung mga nangyayari sa buhay natin sa araw-araw, mga ganito. Kasi simple lang, luto-luto, ganon, kain-kain, labas-labas, mga ganyan. Pero minsan, din yun, nakaka-relax din. Nakaka-relax naman talaga. So, sa maghapon, ngayon, Sabado, day off, so, set talaga ako na dapat wala akong gagawin kasi nga, syempre, kinabukasan, 5 araw na naman, trabaho, pahinga, workout, mga ganyan, ang routine ko. Kaya, talagang lahat ng oras, hanggat maaari, wala akong sasayangin. Kasi gusto ko lahat nagagawa ko yung nakaset sa isang araw. So, ayun, sige lang, lapang lang tayo, pasensya na. Madaldal talaga ako pag naumpisahan ko. Pero pag tahimik naman ako, tahimik talaga. Yan, subukan natin tong sinunog na chicken. Sinunog na chicken, luto na. Kaya lang, binibili namin to sa Costco. Kaya lang minsan, mas gusto ko yung binibake ko pa siya. Yung medyo sinusunog ko ng konti. Kasi yung amoy niya masarap, nakakagutom. Yun. Tsaka to, ayan. Yan. Sinunog. Sunog na siya. In-oven na siya ng Costco. Sinunog ko ulit dito sa oven namin. So, sinunog ang tawag ko dyan. Pero doon sa Costco yan, binili. Hindi ko talaga niluto yan. In-oven ko lang ulit. Sarap. So, kaming magkakapatid, 3 kami. 3 kaming mga babae. Maikwento ko lang, Yan ang mga paborito naming ulam, niladit. Yan ang isa sa mga paborito namin. Ang kasama ng niladit ay sandamakmak na kanin. Pag may maraming sabaw, mas masarap. Kayo, ano naman ang may kwento nyo? Well, share lang kayo ng mga istorya sa buhay. Lalo na yung mga pwede nating kapulutan ng aral. Basta ang ko lang, happy lang. Mag-relax kung may time. Yan. Mamaya siguro, alagaan natin ang kinain. Pagkatapos kumain, matulog. Kumain, matulog, yun. Relax, talagang relax. Manood ng Netflix, mga ganyan. Shout out, Arnel, anong masasabi mo?
Yung mga ano ko dyan, mga nakalakihan kong mga kabataan dyan. Well, si Arnel, ano yan, uncle ko yan sa totoong buhay. Pero dahil kami ang halos magkasama nung mga bata kami, parang naging body-body ko na yan kahit saan kami pumunta. Kung pwede lang hanggang sa pagtanda eh. Ewan ko, siguro walang boring sa amin. Walang boring na mga araw, walang boring na pagkakataon pag kami magkakasama niyan. Naalala ko nga sa may tindahan nila, nag-ano kami, nag-standby kami. Marami kaming magbabarkada. Nag-standby kami doon. Meron kami sari-sariling set na anong tawag doon? Banda-bandahan doon, banda rito. Doon kami naka-hangout sa tindahan nila. Ni Auntie Malu yata pa lang noon ang nagtitinda. Doon kami sa harapan, nakakanta-kanta kami niyan hanggang sa mapagod, mamaya makaisip na naman kung saan pupunta. Yun, mga kalakwatsahan namin noon. Kung saan kami nagmomotor kami, mga ganyan. Sila pala kasi ako lang tagasakay kasi nakasakay lang ako, di marunong eh. Kasi kasama namin sina Auntie Melo, sina Auntie Tet. Yan. Kung kwento lang ang pag-uusapan, marami akong may kukwento. Mula pagkabata, yung mga buhay probinsya, buhay bukid, buhay sa pag-aaral, mga ganon. So, ayan. Ito ang niladit. Talagang na-miss ko to ng grabe. Naghahanap ako sa market nung, I think, 3rd week na ng kasi talagang naalala ko palagi itong noodles na to niladit. So, nung nakakita ko dun sa market, sa may Waipahu, try ko nga ito, baka ito rin yung parang magiging lasa niya. So, ngayon naman ang obserbasyon ko, yung lasa parehas. Yung taste nung kaya lang kulang sa sardinas. Dalawa lang nilagay ko. Sabagay noon nga, nakararaos kami ng isa lang eh, di ba? Tapos ang dami pa, masabaw pa. Masarap na. Pero yon, yung lasa niya, ganon. Pero yung noodles niya, iba. Kasi yung noodles nun, mas manipis pa talaga dito. Yun. Tapos medyo palapad. Ito naman ngayon, parang pansit na fresh. Yan. Sarap talaga. Parang kang niisip mo kung ang sarap kumain ito pag nasa tabing ilog. Ito ang mga binabaon namin noon. At saka palaging pag nagpipiknik kami ng mga kamag-anak namin, lahat kami pupunta ron. Shout out sa mga kamag-anak ko dyan. Aloha! Sina Auntie Melo, sina Auntie Tet, sina Hi Bingbing. Yan, kababata ko yan si Beng. Yan ang mga namin noon, kasama namin magpiknik sa tabing ilog. Kami niya, magluluto sila ng pinakbet, mga ganon, isda, prinitong isda. Naku, napakasarap. Kung lang sana, kung maibabalik lang sana ang panahon, sana ma-experience din ng mga bata. Kung gaano kasarap ang maging bata noon. Sarap, masarap Yun lang, mga enjoyment namin sa probinsya. Alam mo yun, masaya. So, next na next na topic. Yeah, masarap yung niluto ko ngayon kasi syempre ako nagluto, di masarap. Ano sabihin kong hindi, di ba? Well, tikman natin ang pakwan. Ang sabi nila dito sa pakwan, pag binibili ko, ang pinipili ko palagi, seedless. Pero wag ka. Meron siyang seed. Crunchy and very sweet. Yeah. Refreshing. Yeah. Yun ang Ngayon is a cheating day for me. Usually, kumakain lang ako ng isang beses sa isang araw ng kanin. Sa trabaho lang, lunchtime. Pero minsan, pag yun talagang gutom na gutom ako dahil nga parang burnout yung katawan ko, nararamdaman ko yung pagod ko talaga and then nagugutom. Usually, tinitiis ko yung gutom kasi nga nag-intermittent fasting ako. Hanggat maaari, tinatry kong mag-lose ng at least
7 to 10 pounds pa. Hanggat sana kaya ko. Kaya lang, ang hirap na eh. Nahihirapan na ako. Kasi siguro dahil, hindi na ako malaki pa ang percent ng fats ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit talaga hindi ako naglo-lose ng weight. But anyway, Sabado ngayon, cheating day tayo. So, eat whatever. Yun tayo ngayon. So, next naman, dahil hindi ko nasabi yung topic ko ngayon, childhood. Yun. Childhood namin sa probinsya. Para lang may mapag-usapan, no? While kumakain. So, yun. Next naman, pag nag-vlog ako ulit or nagluto ako ulit. So, plano kong pag nagkaroon ako ng off na maayos-ayos kasi ngayon talagang hectic ang schedule ko. May gym, 2 trabaho, may running ako. So, maybe, pag nagkaroon ako ng time ulit, magluluto naman tayo ng tawag ni Kuya ay bulanglang. So, sa amin naman ay dininding. Yun naman ngayon ang palagi na lang sa gulay tayo palagi. Na may konting meat. Alam mo yun. Okay, thank you. Thank you for watching. See you again next eating. Bye-bye. Cheers!